Hello, what's up mga Lodi? Good morning po sa inyong lahat. Ayan, ipapakita ko lang po sa inyo yung ginawa kong bahay. Ayan, oh. So ngayon is magbububong po kami ng steel trusses po ang gamit namin. Ayan. Dito po is may kulang pa kami na asintada. Ihuli na lang po namin yan. Kasi kailangan na po namin bubungan. Kasi hindi po natin alam yung takbo ng panahon. Minsan bigla na lang uulan. So ayan po. Yung patong po natin sa gitna is ayan, mapapansin nyo, 4 na patong po yan. Ayan po. Dito sa harap is wala. Yung gitna natin na asintada is 4 na patong. Yung bubong pa yung type po ng bubong dito is solar type. Yung unang layer niya po, yung unang patong is dito po sa pangalawang hollow blocks na kapatong. Yung para dito po sa kabila, ayan, para po dito is dito siya sa pangalawang hollow blocks. Tapos yung dito naman sa kabila is yung dito sa pinakaibabaw. Ayan, mas maganda po sana kung tatlong patong bago ako maglalagay ng kilo. Kaso lang is mabigat na po yung mabigat na po kung kakargahan po namin ng tatlong patong, bali magiging 6 na patong po siya kung kakargahan po namin. Mas maganda sana po yung forma nun, kaso lang is mabigat na po para sa bahay at baka hindi naman kayanin dahil naka-interlock lang po yung bahay na to. Ayan. Tsaka yung ginawa ko dito dahil naka-interlock siya, tinibayan ko na lang po yung biga. Ayan. Matapang po yung halo natin dyan sa biga na yan. Yung biga po dito is nakahangin po yan. Oh. Ayan. At saka sa mga join sa dugtungan, hindi po ako doon naglagay hindi ko po pinutol yung halo doon. Hindi po ako nagpuputol ng halo sa mga join, yung mga pinagdugtungan ng bakal. Hindi po ako nagpuputol ng halo dahil nga yun ang pinaka-importante na dapat makagat siya ng halo, or yung yung basta dapat hindi natin puputulin siya doon para matibay siya. Kapag sa mga dugtungan na to, hindi po ako nagputol dito ng halo, tuloy-tuloy po yung buhos niyan. Medyo nagulon na yung pagkapaliwanag ko. So ayan mga lodi, doon naman sa dulo na yun, yung parteng kantuhan, nandun po yung dugtungan natin, kaya pinakagatan ko ng halo yan. Hindi ko pinutol yung halo doon banda sa may mismong sentro ng dugtungan. Ayan. Bali yung bakal ng pagganon is doon po yung join nila, kaya doon binuo ko yung halo doon bago ko siya kinat para matibay siya. Ayan. Ito matibay din yung pagkabuhos nito, matapang yung halo niyan dahil nga mahina po yung asintada sa ilalim. Yung unang asintada po niyan is hindi po ako yung nag-asintada. Yung mula po sa ibabaw, yung 3 patong lang po yung dinagdag ko dyan sabay biga. So ayan na siya mga lodi. Tapos para hindi po kami mahirapan mag-asintada, ay ang ginamit namin, pinaka-andam yun namin dito ay yung gagamitin din namin na mga parlina para sa pagbubong. Ayan. Medyo mababa nga lang yung asintada namin dito, pero okay rin to, basta ang mahalaga is yung pag may bubong na, may slope pa rin siya or slide na kung saan ay yung tubig meron pa rin tatakbuhan. Yan, hindi naman siya gaanong flat. Yun po yung ating pag-asintada sa kanya. Tapos para pantay po siya, ay nag-add po ako ng 2 patong dito sa likod. Ayan. So yun lang muna po mga lodi, and update na lang po kapag yari na.